Ang bawat isang binyagan ay naging kaisa ni Kristo na siya namang pinakamamahal at labis na kinalulugdan ng Ama. At yan ay dahil sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay beloved. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, kumusta po kayo? Tayo ay dinadala ng ating ebanghelyo sa isang napakahalagang pangunawa tungkol sa Diyos, na ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, from eternity to eternity, with or without God's creation, God is love. At ang pag-ibig ay pagbibigayan, pagbibigay ng buong sarili. Yun yung perfection of love. Kaya nga, ipinahayag sa atin na ang Diyos ay Ama, ay Anak at Espiritu Santo. Kaya nga, ito yung sabi nga sa ating katekismo that the Holy Trinity is the eternal exchange of love. Yung walang hanggan at walang katapusang pagpapalitan ng pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga hindi pwedeng nag-iisang persona ang Diyos, kundi ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Hesus na mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, narinig po natin itong witnessing ni John the Baptist na nang binyagan ni Juan ang ating Panginoon sa Ilog Jordan. Nagbukas daw ang langit at nakita niyang bumaba ang Espiritu Santo na wari mo isang kalapati at merong tinig na narinig nagsalita, "Ikaw ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. You are my beloved Son,
with whom I am well pleased, that I have chosen. Mga kapatid, Jesus is the beloved of the Father. Ay makikita natin, if Jesus is the beloved, the Father is the lover, and the Holy Spirit is the love. Kaya nga makikita natin dito that the life, yung buhay ng Santissima Trinidad, ang buhay ng Diyos ay pagmamahal. At hindi po natatapos sa ating Panginoon. Bakit? Dahil tayong lahat, dahil sa sakramento ng binyag, tayo ay naging kabahagi ng katawan ni Kristo. If Jesus is the beloved of the Father, ibig sabihin tayong lahat ng mga binyagan ay mga beloved sons and daughters of the Father. Dahil yan kay Jesus. Which means, mga kapatid, yung ating identity and our mission as Catholics, our identity and our mission as Christians ay nanggagaling doon sa pagiging beloved of the Father, beloved of God. Kaya nga mga kapatid, ibig sabihin, yung ating misyon at yung ating pagkakakilanlan bilang tao ay palaging magkakabit, palaging magkasama, hindi mapaghihiwalay. Kaya yung ating identity o pagkakakilanlan ay pag-ibig because tayong lahat ay nilikhang wangis ng Diyos. Kaya nga ang mission natin is based on that identity. Kaya nga ang mission natin is to love. Mapapansin po natin, kapag tayo ay nagmamahal, we feel like buo tayo. Nabubuo tayo dahil sa pagmamahal. Not only as a person, pero dahil din sa pagmamahal, nabubuo ang komunidad. No? Yung una ay ang pamilya, at ang mas malaking pamilya, at ang simbahan. Mga kapatid, love builds, love creates. Kaya nga ito yung misyon ng beloved, no? And who is the beloved? Jesus. Ang misyon ng beloved is to create, to build, to make us one family of God. At tayo rin bilang mga beloved of God dahil sa ating pakikisa kay Kristo, ang bawat isa rin sa atin ay inaanyayahan na bumuo, huwag magwasak, magpatatag, huwag magpapahina. Ito yung pagmamahalan. Nandoon yung damayan, nandoon yung pagtutulungan, pagpapatawaran, nandoon yung gagabayan ang isa't isa. Mga kapatid, paano kaya natin isinasabuhay yung pagiging beloved children of God? Beloved sons and daughters of God. Tayo yun. Huwag nating kakalimutan na anuman ang mangyari sa buhay natin, anuman ang ating pagdaanan na sitwasyon sa buhay na magpahirap sa atin at halos ay maglagay sa atin sa napakababang kalagayan sa buhay. Huwag nating kakalimutan na tayo ay mga mahal na anak ng Diyos. Na tayong lahat ay beloved of the Father. We are the beloved of God dahil sa ating pakikiisa kay Kristo. And look at the life of Jesus. Yung krus, niyakap niya dahil sa pag-ibig. Mga kapatid, minsan mahirap magmahal. Pero sabi nga ni St. Thomas, loving is willing the good of the other. No? Ibig sabihin, kung talaga nagmamahal ka, you want the best for the person you love. You want what is best for people. Mga kapatid, sana tayo ay magsumikap every day, no? At na matuto na talagang tunay na magmahal bilang pakikibahagi natin sa buhay ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, si Jesus ang minamahal ng Ama, at tayong lahat ay minamahal din ng Ama dahil kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po dahil sa iyong pagmamahal, kami rin ay natututong magmahal ng totoo at lubos. Nawa araw-araw kami ay mabuhay sa iyong pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.